Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Huling linggo po bago tayo dumako, umantong tayo sa panahon ng Adbyento. At ito po ay magpapaalala sa atin na sa buhay natin, anuman ang nangyayari, mananatiling may gumagabay at pumapatnubay ang Hari ng mga hari. Kaya bilang pasasalamat po at papuri sa ating Panginoon, palakpakan po natin ang Kristong Hari. May kwento po ng isang butihing hari. In a faraway kingdom, he decided to go out of his kingdom and live with his subjects. Alam ng mga tao na ito'y napakabuti, mabuti, mabait. At sila ay natutuwa lang balitaan nila na yung kanilang hari lalabas ng kaharian. Pupunta sa kanila, makikiisa, makikipamuhay. Yun po yung immersion. Wherever you are, in your comfort zone, you will get out of it and live kung saan hindi ka komportable. So ganyan po ang ginawa ng hari. Nakipamuhay siya sa kanyang mga nasasakupan at tuwang-tuwa po yung mga tao. Dahil for the first time, they have experiences of what to live and how to live with their king. Kumakain kasama nila, nagtatrabaho kasama nila, nakikipagtawanan kasama po nila. Maging yung pagbibigay ng payo, pagbibigay ng direksyon sa tamang pagtahak sa buhay, may pagkakaloob ng hari. And almost all of the people were blessed for having this kind of king. Mabuti, masipag, matalino, wala na silang hahanapin pa. Habang lumalaon po, lumilipas ang mga araw, patuloy ang kanilang kagalakan. Di nagtagal, yung paggalang na nararapat sa hari, yung pagkilala, pagbibigay pugay, ay dahan-dahang nababawasan. Hanggang umantong na yung pakikipag-usap sa kanya, para bang isang ordinaryong tao na lamang. Wala nang address, may king, wala nang pagbaw ng ulo. At yun po yung nakakalungkot. Sa buhay natin, alam natin na ganyan. When you get too familiar with a person of dignity, of good reputation, tila ba sumusobra at lumalagpas tayo doon sa boundary sinasabi natin. Yun po yung naranasan ng mga tao, naranasan ng hari sa piling ng kanyang nasasakupan. At ang nakakalungkot po, dumating na talaga yung araw na hindi dapat mangyari. Wala nang pagkilala. Hindi na pinapansin yung hari. Hindi na pinatutuloy. Hindi na pinakikinggan. Ang mga tao nag-display ng mga larawan ng mga hari mula sa ibang kaharian. Nagbibigay galang at takot hindi sa sarili nilang hari, kundi sa iba na kanilang tinitingala at kinatatakutan. One day, this king left the kingdom kasama ang sobrang ilan, very few loyal to him who followed him outside the kingdom. At yung pong kinatatakutan nilang lahat, ang mangyaring isang digmaan
na hindi nila napaghandaan. Sinakaw sila ng ibang mga kaharian at sa sobrang takot nila, they remembered their good king. Ang nakakalungkot, they didn't know his whereabouts. They didn't know that their king has long gone. Nakakalungkot. Ito po mga kapatid yung isang katotohanan sa buhay natin. Dahil ang haring iyon walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Bumaba mula sa kanyang trono, nakipamuhay kasama nating mga tao. Ang haring ito ay nakipamuhay, nakikain kasama ng mga publikano, ng mga itinuturi na makasalanan ng lipunan, nangangaral, nagpapagaling, nagpapahayag ng kabutihan at ng kaligtasang ibinibigay ng poong may kapal. Pero ang pagtugon ng tao, kawalan ng paggalang, kawalan ng pagmamahal, kawalan ng pagtitiwala at pananampalataya. Kings live in big and great palaces, and they even wield big influence sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Yung mga tao ang naglilingkod sa hari. Ang yung mga tao ang humaharap sa digmaan upang maprotektahan nila ang kanilang hari. But this king is different from all the rest. Dahil siya po, unang-una ang naglilingkod. Itong haring ito, unang-una, ang nag-aalin ng buhay para sa kanya nasasakupan. Itong haring ito, yumuko sa harap ng marami at hinugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad upang magbigay ng halimbawa. Ito ang buhay ng hari. Dapat marunong maglingkod. Hindi inuuna ang sarili. Sa ating pagdiriwang ngayon, ipinapakita ng ang Panginoong Hesus ang pagpili niya sa isang mahalaga, importanteng katangian ng isang hari. Importanteng larawan ng isang hari. At yun po yung pagiging pastol. Yung pastol na kung saan inaalagaan niya ang kanyang mga tupa. Going back to our sacred scriptures, we could find certain patterns na kung paano pumipili ang Diyos na mga personahe, certain characters that would govern the people of God. Yung pong mga hari, mga patriarka, mga propeta, sino mga halimbawa? Sina Abraham, sina Jacob, Moises, Gideon, David, Saul, Amos, Ezekiel. Sila po yung mga pinili ng Panginoon para maging pastol. At sa pagkatao nila, makikita natin yung isang kabutihan at kaganapan ng pagiging pastol ng haring ito. Dahil ang haring ito, kapag merong nawawalan tupa, aalis siya, bababa siya sa kanyang trono, siya mismo maghahanap. Na sa kanyang paghanap, ilalagay sa kanyang balikat. Muling ibabalik sa kaharian kung saan po nabibilang. In the New Testament, our Lord Jesus Christ has clearly said, I am the Good Shepherd. But at the same time,
in the Gospel accounts according to Saint Luke and Saint John, sinabi rin niya at inamin niya na siya'y hari, bagamat ang kanyang kaharian ay hindi dito sa lupang ito. Kaya tunay na ang Panginoon ang hari ng mga hari. Isang hari na dapat nating tigalain, igalang at mahalin. Na kung paano siya yung hari naglilingkod, nag-aali ng buhay, dapat tayo rin po mga nasasakupan niya, matutong maglingkod, matuto kang yumuko. There's no reason for us para ikaw ay magmataas. Dahil ang haring ito, nagawang magpakababa para tayo bigyan ng isang magandang halimbawa. Isang nakakalungkot pong katotohanan. Like in our story, we get accustomed with the presence of our Lord Jesus Christ around us. Na hindi na po natin nare-recognize ng maayos. Hindi na natin na-appreciate. Hindi tayo nakikipag-cooperate. Ano po yung katotohanan noon? Marami pong pupunta ng simbahan, makikibahagi sa pagdiriwang ng banal na misa. Pero ano pong gagawin? During readings, kukunin ang telepono. Hahanapin yung malimit niyang kachat at sisimulang makipag-usap. Kapatid, gumising ka! Don't get too accustomed with the presence of Jesus Christ. Parang tayo yung mga tao sa kwento. Hindi mo na binibigyan ng importansya. Ang hari ng mga hari, nasa harapan mo. Bakit kapag orasan ng homilya, ilalapat mo na yung likod mo? Iko-cross mo na yung mga paa mo at sisimulan mo ng magnilay upang makarating ka sa lugar na gusto mo. Ang hari ng mga hari na sa harapan sa banal na misa, gumising ka. Ang hari ng mga hari nasa altar, magbigay galang ka kapag tatawid ka. Itong haring ito, naglilingkod at nag-aali ng buhay sa iyo. Huwag mo ipagkahit yung pagkilala, yung pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. So we are like the people in the story. Hindi na natin pinahalagahan. Isang pagtabik sa atin upang magising tayo sa katotohanan, upang muli natin buhayin ang espiritong nalulumbay na sa ating pakikinig sa Kanyang salita bilang ating pastol. Natutuwa ang Panginoon kapag sinasabi natin, "Long live Christ the King." Andun yung pagkilala natin, Panginoon, ikaw po ang hari ng buhay ko. But He would be happier if you follow Him. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, napakarami na po ang kaharian, napakarami na rin ang mga hari na matatagpuan. Anong halimbawa? Nandiyan na po ang modern technology. Umaga pa lamang, pagmulat ng mata mo, anong hinahanap mo? Yung kamay mo, umiikot sa kama, nasaan ba ang cellphone ko? Papaano naman ang Panginoon? Naisip mo ba? Nakapagpasalamat ka ba at ikaw ay nagising? Nakapagpasalamat ka dahil sa biyaya na may panibagong buhay na dumating sa iyo? Most of the times, hindi. Ang unang hahawakan mo, cellphone mo. Ang unang bubuksan mo, mensahe mula sa jowa mo. Mensahe mula sa bebe mo. Pero yung mga mensahe ka ba para kay Kristo, nagagawa ba natin? Malimit, hindi. Andyan na yung
mga fashions, collections, tinuturing nating mga mundo natin. Gaano ba karami ang damit mo? Ilang kahon na ba? Ilang cabinet na ba? You always worry what to wear later, tomorrow, next week. Andiyan na yung mga kayamanan na tinuturing natin na sarili nating kaharian. Kaya nga sa sandaling ito, sa kapistahan ng Kristong Hari, nagtatanong na siya, sino ang hari mo? Tayo po ay mananatiling nakaupo. Ngayon po yung aming isasagawa ang investiture rites ng mga bagong miyembro ng Lingkod ng Dambana.